Amen. Amen. Thank you, Sister Tintin. Ang bago na mukha ni Tintin ngayon. Amen. Parang namamangha sila. Thank you for the good music. I hope that's music prepared our heart for the listening of the Word of God. Hebrews chapter 10. Oh, sorry. Hebrews chapter 13. A familiar passage in the book of Hebrews. Huwag po kayo mag-alala, hindi tayo magtatagal. Mga 30 minutes ay tapos na po tayo. 30 minutes and 1 hour. Right, Hebrews 13 and verse 4, the Bible says, marriage is honorable. Marriage is honorable in all, and the bed undefiled. But whoremongers and adulterers, God will judge. Right? Sabi ko nga sa inyo, ang ating team is my family, my disciples. So, ang pinakapundasyon ng ating pag-aaral ay patungkol sa family. Pag nag-usapan natin yung family, it's all about marriage. Start from marriage. Amen? So, we ought to understand marriage. The sanctity of marriage. Pwedeng yan ang title or the things we need to understand on the sanctity of marriage. So, medyo sa title medyo maunawaan mo kung bakit natin pag-uusapan yon. The things we need to understand. We need to fully understood the things or the sanctity of marriage. The sanctity of marriage. Tayo po sandaling pumikit at manalangin. Dakilang Diyos sa amang makapangyarihan sa lahat, napupuri po kami at nagpapasalamat sa oras na ito, sa malaya po naming pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Thank you so much, O God, for the good music. Thank you, O God, na prepare mo po ang aming mga puso, mga isipan para sa pakikinig ng iyong mga salita. Kaya dalangin po namin sa oras na ito, patuloy mo po kami bigyan ng bukas na puso at isipan para maging handang sisitlan ng iyong mga banal na salita. Bigyan mo po kami ng understanding. Bigyan mo po kami ng wisdom. So anumang maunawaan po namin ay may apply po namin sa aming buhay. O God, salamat Panginoon Diyos. At patuloy pong pagpalain ng bawat isa at also make us a blessing sa lahat po ng tao. At ganun din po ang aming pastor, patuloy po siyang pagpalain. Patuloy po siyang gamitin magiging instrumento para maging daluyan lang po ng pagpapala sa amin, sa inyong mga anak. At hindi po ang church as a whole, ang kanyang buong family. God, please, pagpalain mo po ang bawat isa. Pagpalain mo po ang bawat churches na nangangaral ng salitahan niyo sa oras na ito. Tabutin mo po ang pangangailangan ng mga taong nakapaligid po sa kanya-kanya po naming area, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon Diyos. Binabalik po namin ang buong kapurihan, ang kalwalatian po sa inyo. At kung may nakikita mo kayong bahid ng kasalanan sa aming puso at isipan ay patawarin niyo po kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. All right. I will just give you 3 principles about the sanctity of marriage. We need to understand the things na patungkol sa marriage. Yung binasa nating talata, ito ay sinulat ng unknown writer. Pero ang emphasis ng book na ito ng Hebrews is maipakita niya yung sufficiency and superiority of Christ in the life of every Christian. Unawain natin na yung sumulat nito, pagamat unknown, but sinasabi ng theologians, it's maybe Paul, Barnabas, or whosoever wrote this book. Ang mahalaga dito, ang ine-emphasize niya
ay na yung kahalagahan ni Kristo sa buhay ng bawat mananampalataya. Amen. So kaya sabi dito, marriage is honorable. Sabi ko kanina, the sanctity of marriage. Marriage is honorable. When you say honorable, it means it is most precious. Napakahalaga. Napakahalaga ng marriage. Marriage is honorable. And the bed, the chambers, the room na kung saan nag-i-stay yung mag-asawa must be undefiled, must be pure. Kaya dapat sa mag-asawa lang yan, hindi nga dapat yung anak yan. No? Pero paano na lang yung mga asawang walang kwarto, magkakasama sa kwarto. No? Pero hindi yan originally, hindi yan design ng Diyos eh. No, dapat ang bed ng mag-asawa dapat sa kanila lang. Pero sa ating kulturang Pinoy, pwede na yan. No? Kaya nga pagka may able yung merong pag magpagawa ng bahay, meron siyang guest room. Pag may bisita doon niya dadalhin. No? Yung mga compartments sa loob ng tahanan ay may kanya-kanyang gamit. No? Pero yung master's bedroom, para sa master's bedroom lang yun. Hindi yun pang guest room. No? The bed must be undefiled. It must be pure. No? Ibig sabihin, huwag kang magdadala ng ibang misis dyan. Isa lang yung misis mo. Amen? Never. Never. Huwag mong gagawin yan. No? So, marriage is honorable, sa lahat. It is most precious sa lahat. Di ba, no? Naniniwala ba kayo ron? So makikita natin dyan yung sanctified or sanctification of marriage. It is honorable. It is most precious. It must be pure. Marriage is honorable. Marriage is honorable in all. And the bed undefiled. No? Of course, yung second phrase dyan is the opposite. No, yung mga warmongers, yung mga mga idolaters or adulterers, yung mga mapakiapid ay kabaligtaran. Of course, sanay na yun sa karumihan eh. No? So, but not in the people of God. Not in the church of God. God never allows it. He never allows fornication in the church, in the Christian families. No? Kaya nga pag may nakarating sila dito, hindi pa sila kasal pero matagal na nagsasama, ini-encourage natin sila na magpakasal para sila ay magpasimula ng tamang marriage. No? So, kung ganun ka nakarating dito at itama mo na, good thing, nagkaroon ka ng magandang decision para itama. Pero kung hanggang ngayon, nakakapakinig ka, hindi mo pa na itatama, what's wrong with you, brethren? What is wrong? There's something wrong. There must be wrong. No? At dapat ayusin natin. Kung paano natin naayusin, let's learn from the Word of God. Let's learn from this book of Hebrews. The book of Hebrews. Amen? So what are the things we need to understand on the sanctity of marriage. No? Anong kinakailangan nating maunawaan patungkol sa marriage? Pag tinignan mo yung marriage sa dictionary, sa Webster, bibigyan ka ng meaning na the state of being united as spouses in a consensual and contractual relationship recognized by the law. Na mapapansin nyo, very safe yung kanyang meaning. Pero nung back in those days, sa Webster din mismo, bibigyan ka ng meaning na marriage, it is the legally or formally recognized union of two people as partners
in a personal relationship. Na historically, kadugtong yon, historically and some jurisdictions, specifically a union between man and a woman. Nawawala yung praise na yon. Kasi sa batas ng tao, pinipilit nilang ikasal yung parehas na lalaki at parehas na babae. So talagang sinasalaula nila yung salita ng Diyos. Nawawala na yung sanctity of marriage. No, kaya nga on the biblical term, it's not the ceremony that matters. It's not the ceremony that is important. It is the couple's covenant or of their vow. Yung kanilang pangako sa isa't isa na commitment sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao. Amen. Kaya nga, ang pinagsama ng Diyos, wag naman paghiwalayin ng tao. Pero ang tao pinipilit niyang gumawa ng batas para paghiwalayin yung mag-asawa. But not God. Hindi yun ang gustong mangyari ng Diyos sa bawat pamilya. So dapat magkaroon tayo ng proper mindsetting about marriage. Because marriage is most precious thing in the sight of God. It must be the most precious thing in our own sight, brethren. Parang hindi niyo naintindihan. Sinasabi ko na dapat yung marriage, yung family, ay ito ang pinakamahalagang bagay sa paningin ng mga Kristiyano. Huwag natin hayaang sa laulain ng ibang tao. Because marriage is honorable. Kahit na sabihin mong naanal ka, we don't believe on annulment, legal separation, or even this divorce. We don't believe that. We believe on the sanctity of marriage. Naniniwala tayo na ang pinag-isa ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. It must be God and God alone. There is only one judge, the righteous judge, na pwede magsabi, kayong dalawa ngayon ay mag-asawa na. At dahil mag-asawa na kayo, hindi kayo pwedeng paghiwalayin ng batas ng tao. Amen. But of course, there is some reason, merong mga exemption to the rule. Minsan kasi may mga nakapag-asawa na hindi niya naman alam, ay nag-asawa na pala ako. Nakasal siya nang wala siyang kamuang-muang sa pagtungkol sa pag-aasawa. Pero nung nakilala niya ang Panginoon, napunta siya sa church, madali lang intindihin yon. So kung sino yung nakasama mo sa church, ibig sabihin, nagkaroon ka ng asawa before, nagkaroon kayo ng papel, pero wala ka talagang marriage. Meron ka lang marriage license, pero yung marriage, hindi mo alam. Kaya wala ka pa ring asawa. Kaya nung nakarating ka sa church, of course, ibang babae na. Kaya lang, hindi ka na makasal. Kasi kasal ka na. Of course, that is understandable. Ikaw naman at ang Diyos ang nakakaalam yan. I cannot judge you. We cannot judge marriage. We cannot judge any families na merong ganyang sitwasyon. Pero sinasabi ko lang, kung late ka nakarating sa church na ito, understandable. Pero ngayong nalaman mo na yung kahalagahan ng marriage, bakit hindi pa natin ayusin? No? Bakit hindi natin ayusin? Because marriage is honorable. Pastor, paano yun kung buhay pa? Panalangin mo na lang. Na ayusin ng Panginoon. Na huwag mong panalangin na mamatay yung asawa mong buhay, ang lakas-lakas pa. Kasi baka kakapanalangin mo yan, mauna kang mamatay. No, let just God be God. Let God be God. No, hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, nangyari sa yan. Pero ngayon nakakilala ka na sa Panginoon, ayusin na natin. Kung paano natin ayusin, this is the Word of God. So let's understand the sanctity of marriage. The things we need to understand on the sanctity of marriage. This is the proper mind setting. Okay? Ilagay natin sa ating kaisipan. Kayo yung mga young people, this is in preparation for your marriage in the future.
No, lahat ito'y papakinabangan natin sa lahat ng age na nasa church. Papakinabangan natin ito. Makinig kayo. Dito kayo tumingin. Huwag kayong nag-uusap habang may nagsasalita dito. Ha? Wala kayong maintindihan pag iba ang pinapakinggan nyo. Ha? You better listen. Listen very carefully. Amen? Oh, this is the mind setting. Number 1. The preparation on marriage is more important than the preparation for the wedding day. Ulitin ko. The preparation on marriage is more important than the preparation for the wedding day. Amen. Alam niyo ba na maraming tao na akala nila ang pinakamahalagang bagay sa buhay nila yung siya ay makasal? Kaya by all means mag-iipon siya ng pera para yung pangpakasal. Kasi iniisip niya, minsan lang mangyayari itong kasal. Kaya paghahandaan niya, wala namang masama doon kung kaya mo. Kaya magpe-prepare ka ng mamahaling damit for the wedding ceremony. Magpe-prepare ka ng masasarap na pagkain for the wedding ceremony. Magpe-prepare ka ng mga listahan ng mga ninong at ninang for the wedding ceremony. Kaya nga wala kang pakialam kahit sinong mga ninong yun, basta merong pera. Tapos padadala mo pa ng sulat. Your gift is good, but we need cash. Good night. Your gift is good, but we prepare cash. Ay parang nangihingi ka na rin lang. Hindi ganun yung essence ng gift. Yung gift ay yung ibibigay sa iyo na yung masayang tao na nagbibigay sa iyo ng bagay na masaya siya kung saan siya masaya. Huwag kang magbibigay ng option sa magbibigay sa iyo ng regalo. Pero nangyayari yan ngayon. Sa invitation pa lang sinasabi na, kayo ninong namin ha. Pero kung magdadala kayo ng regalo, pera na lang po, ninong. Pera na lang po, ninang. Nakakahiya yun. Ibig sabihin, hindi mo naunawaan talaga yung sanctity of marriage. Ang pinaghahandaan mo lang yung wedding ceremony. But marriage is more important than the wedding day. Amen. Kita mo, magkukuha ka ng ninong mga unbelievers, samantalang Kristiyano ka na. Anong ibibigay sa yung advice ng mga unbelievers? Sasabihin sa iyo, anak, di baling mong babae ka, huwag ka lang papahuli ha. Di baling mong babae ka, gumastos ka, pero huwag mong babawasan yung sweldo mo, pabigay sa pamilya mo. Gumawa ka ng paraan para magkaroon ka ng extra income, pambabae. Anong sasabihin sa iyo ng mga unbeliever? Amen. So napakahalaga na yung kukunin mong sponsor na tawag natin. Yung tinasabi mong ninong at ninang, napakahalaga yung ninong at ninang mo ay meron ding salita ng Diyos. Kasi kung hindi, ang ibibigay sa yung counsel niyan ay pangsanglibutan. Ha? Sasabihin sa inyo, magtrabaho kayo dapat, magtrabaho kayo parehas, mag-asawa, para makaipon kayo ng mabilis na ng gamit sa bahay. Yan ang sasabihin sa inyo. Wala namang masama magtrabaho parehas. Tama naman. Wala namang masama magtrabaho parehas. Pero ano bang design ng marriage? Back in the Garden of Eden, ano bang instruction ng Diyos kay Adan at kay Eva? Di ba maliwanag naman, ikaw Adan, magpapatulo ka ng pawis mo para magpakain sa asawa mo, para magpakain sa pamilya mo. Ikaw yun, husband, huwag kang mapapayag na manatili ka sa bahay at yung misis mo ang nagtatrabaho para sa pamilya nyo. Binabalik na natin yung design ng marriage. Do not pervert the word of God. Yan na yung ginawa ng Diablo back in the Garden of Eden eh. Binabaligtad niya, pinipilit niyang baligtarin yung salita ng Diyos. Huwag naman na sana sa buhay ng Kristiyano ngayon. Amen. Alam niyo, ang failure talaga ng kahit even the Christians today, yung ating problema ay nami-mislook natin yung ating duties and responsibility inside our marriage. Hindi natin alam yung ating
ating responsibility. Paulit-ulit nating naririnig dito. Ano bang responsibility natin, husband? Husband, love your wife. Bagamat sabi dyan ni Paul, husbands, love your wives. Kaya wives, kasi maraming husbands. Pero ang totoo nun, husband, love your own wife. Isa lang. Huwag ka na maghanap ng pasing. Iisa lang yung wife mo, dapat. Kung ano yung wife mo, sabi niya, kahit si Solomon, na merong 700 wives and 300 concubines, nagsasabi, just one wife is enough for you men. Whoso findeth a wife, findeth a good thing. Only one wife. Kaya nga, sabi ni Paul, husband, love your wife. Anong klaseng pagmamahal? Tulad nung pagmamahal mo sa sarili mo. Kung mahal mo yung sarili mo, hindi mo sasaktan yung misis mo. Physically, emotionally, hindi mo sasaktan yung misis mo. Amen. Pero pag hindi mo naunawaan yung marriage, gagawin mo yan. Unquote or quote. Ano ka man, anong tawag dito? Aware ka man or unaware. Gagawin mo yan. Kaya nga, we need to understand our duties and responsibilities on our marriage. Bago tayo magpakasal, unawain muna natin yung marriage. Marriage is honorable. Amen. Honorable, most precious thing in this planet Earth. Huwag nating sasalaulain ang ating marriage. You better listen. Listen very carefully. This is preparation for you young people. Kung kala mo hindi mo pa kailangan ito, mas lalong higit kailangan mo ito ngayon. Unawain mo na kung ano ang ibig sabihin ng marriage bago ka pa magpakasal. Baka maging busy ka one day, kaka-prepare ng iyong wedding day, pero hindi ka pa prepare para sa marriage mo. Para sa pagpapamilya mo, hindi mo pa alam yung duties and responsibility mo. Magiging husband ka na, magiging father ka na, pero hindi mo pa rin alam yung iyong responsibility. Kaya nga pinababayaan mo yung misis mo eh. Wala kang sinasabi sa misis mo. Pag nagalit ka pa, wala kang pakialam, nananakit ka, o nagsasalita ka ng masakit, o hindi mo kinakausap, imbis na ikaw ang mag-lead na mag-usap kayo para maayos ang problema. Sasabihin ng isang leader, bahala ka sa buhay mo. Hindi po ganoon ang isang husband. Hindi yan yung design ng Diyos. Tayo yung kinuman na mag-lead sa ating misis, sa ating mga anak. We need to understand na tayo ang may responsible sa kanila. Tayo ang pangunahing responsable sa ating magiging asawa o sa asawa mo na ngayon. Amen. So love. Yung binibalance na yan, yung merong honor, yung pagmamahal na yan, yung merong pag-iingat, yung pagmamahal na tulad din ng pagmamahal mo sa sarili mo. Sabi ng Biblia, kung mahal mo yung asawa mo, dapat ang pagmamahal na yan ay tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Anong ginagawa mo sa sarili mo? Pinapaliguan, inaayusan. Di ba? Ayaw nating masasaktan. Dapat ganyan yung pagtrato natin sa ating misis. Amen. Kasi nga mahalaga. Iisa na kayong katawan. Kung gaano mo kamahal yung sarili mo, dapat ganun din kamahal yung misis mo. Minsan gustong-gusto mo lang paliguan yung misis mo. Pero ikaw naman, tamad ka maligo. Mas mahal mo pa kasi yung misis mo kaysa sarili mo. Hindi dapat ganun. Dapat yung pagmamahal mo sa misis mo, tulad ng pagmamahal mo sa ibig sabihin, kung inaalagaan mo yan, misis mo, alagaan mo yung sarili mo. Yun naman yung normal. Kung paano mo inaalagaan yung sarili mo, gusto mong ganun ang pag-aalaga mo sa misis mo. Kaya hindi mo yan sasaktan. Hindi mo yan uumbagin. Di ba? Inaalagaan mo. Nung unang liligaw ka pa nga, grabing alalay mo eh.
Di ba, magkasumakay ka nga sa jeep, grabing alalay mo eh. Pag bumaba sa jeep, grabing alalay mo eh. Pag naglakad kayo, nakaangkla ka pa eh. Nagkaanak ka lang ng 3, 4, 5, 14. Pagpaiwan-iwan, bilisan mo! Takal! Bagal-bagal mo! May mura pa yun. Samantalang nung una grabing pangako mo, ibibigay mo yung langit. Tapos nung dumami anak, black eye na binibigay mo. Anong klase namang pagmamahal yan? We need to understand our responsibility first before we get into marriage. Amen? Para hindi ka naghahanap. Alam mo yung misis ko talaga wala nang ginawa sa bahay. Pag dumating ako, hindi na ako inaasikaso. Pag papasok nga ako sa opisina, hindi na ako pinapakain eh. Pagdating ko, hindi pa nakasaing. Buti pa si Pasing, pag dumaan ako, ready palagi. Kaya nga napapadalas ako sa San Pedro. Ayun ba yung San Pedro na yan? Hindi natin naunawaan yung ating responsibility. Pero alam mo, ganun pa man, bago pa tayo mag-fail, bago pa tayo mag-fail, alam na natin na magiging failure tayo sa dulo. Kasi alam natin, yung tinutumbok natin, hindi tama. Bago ka pa mahulog sa tulay, alam mo yung tulay, marupok na. Pero dumaan ka pa rin. Di ba, Kaya karamihang nahuhulog sa tulay, hindi nag-iisip. Sarili lang niya ang iniisip niya. Pero hindi niya iniisip yung kanyang vow sa misis niya. Amen. So, we need to understand first our responsibility. Husband, love your wife. Yung love na yan ay may kasamang respeto. May kasamang halik. Yung halik nangyayari pagkatapos ng wedding. Pero ngayon, may nangyayari na lahat, hindi pa nga kilala eh. Ano nga pangalan mo? Ganun na lang kababaw ang tingin nila sa marriage. Parang papel na lang yan. Walang kwenta yan. Papel lang yan. Wala talagang kwenta ang papel kung hindi mo naiintindihan yung marriage. Pero yung papel na yan, napakahalaga yan pag naunawaan mo yung marriage. Kaya ngayon ay marriage contract. At yung kontrata na yan, hindi yan nag-expire tulad ng pinipilit na gawin ng mambabatas na gawing contractual. Every 3 years na i-expire, every 5 years na i-expire, nasa sayo na kung gusto mong i-renew o hindi. Di ba pinadadali nila yung paghihiwalay ng mag-asawa? Pero hindi yan ang design ng Diyos. Yung kontrata na yan is till death do us part. Nangako kayo sa hirap at ginhawa, magsasama kayo. Kamatayan lang ang magpapahiwalay sa inyo. Tapos nung nakaramdam ka ng hirap, uwi na ako sa amin. Nung nakaramdam ka ng hirap, isasoli na kita sa inyo. O nakaramdam ka ng hirap ng pressure palabasa, hindi ka pa handa mag-asawa, iiwanan mo ang asawa mo. Samantalang buntis. Samantalang marami ng anak, saka mo iiwanan yung misis mo. Bakit hindi mo naunawaan yung responsibility mo before you got married? Heaven! We need to understand our duties and responsibility, husband. Madali na lang yung ating wife, sabi ko nga kanina, magsasubmit sa ating authority
kung tayo ay nagli-lead sa kanila. Kung nararamdaman nila yung security sa atin, nakikita nila na tayo talaga ay nagmamahal sa kanila. Kaya lang naman sila nagdududa sa atin kasi hindi natin maipakita sa kanila to. Pag umalis, hindi magpapaalam. Hindi alam kung nasaan ka. Tatawagan, hindi sasagutin. Tapos mahuhuli ka pang may kachat. Saan naman? Paano ka naman pagtitiwalaan ng misis mo? Kaya kung nagkamali ka na ng ganun, gumawa ka ng paraan by all means na ibalik yung tiwala niya. Kasi hindi madaling magbalik ng tiwala sa tao. Lalo na pag ibinuhos mo yung tiwala mo dyan. Kaya huwag kang magpatampo-tampo kung may kasalanan ka. Dapat gumawa ka ng paraan para magbalik ang tiwala sa iyo ng asawa mo. Amen. That's it. Napakahalaga nun. Napakahalaga maunawaan natin yung ating duties and responsibilities. Husband first. Wife. May I talk to you for a while? Are you doing your own responsibility in the home? Inside your marriage, ginagawa mo nga ba yung iyong responsibility as a wife? Kasi dapat maunawaan natin yan before we get into marriage. Bago tayo magpakasal, unawain natin yan. Kaya nga si Regine, nagdadalawang isip pa rin eh. Kung magpapakasal siya o hindi. Kapatid, sabi ko nga husband, basta matuto tayong ipakita natin sa kanila yung pagmamahal, yung paglilid natin sa kanila, madali na lang sila magsasubmit. Ang tanong ko, anong nakikita mo sa husband mo? Baka naman yung nakikita mo, yung old sinful nature niya pa rin, samantalang alam mo naman na nagbabago na siya ngayon. Pero ang bukang bibig mo, ganyan ka talaga Wala ka ng pagbabago. Bakit hindi mo bigyan ng chances? Yayamang, bago lang naman din kayo nakarating sa church. Bakit hindi mo paniwalaan? Prinsipyo natin yun Kung anong sasabihin sa'yo ng asawa mo, paniwalaan mo. Kasi pag niloko ka yan, hindi naman ikaw ang niloloko. Una niyang niloloko ay ang Diyos. At pag niloko niya ang Diyos, hindi natutulog ang Diyos at katulad mo. Hindi mo kayang lokohin ng Diyos. I-reveal siya ng Diyos. Kaya nga kung kayong mga husband, kayong mga nare-reveal tayo ng maaga, ibig sabihin, mahal ka ng Diyos. Kaya bigyan ng chance sa pagbabago, huwag mong ibalik sa dati. Yung dating kasalanan, hindi niya na kasalanan yun, luma na yun. Huwag mo siyang ibalik doon. Tulungan mo siya sa pagbabago. At walang ibang makakatulong sa pagbabago niya, kundi salita ng Diyos. Huwag mo siyang hayaang lumayo sa salita ng Diyos. Huwag mo siyang hayaang lumayo sa church ng Panginoong Jesucristo. If not, itutulak mo rin yung asawa mo kay pasing. Lalo mo lang itinutulak kay pasing yung iyong asawa. Wag. Gawin mo lang yung responsibility mo. Kahit hindi ginagawa ng misis mo o ng mister mo yung kanyang responsibility, just do your responsibility, wife. Bagay na ayaw nyo. Kaya sabihin mo, magsasubmit lang ako sa'yo. Pag nakita kong nagsasubmit ka sa Panginoon, tama naman na magsubmit muna siya sa Panginoon. Pero wag mong sabihin magsasubmit ka. Yun ang design sa'yo ng Diyos. Hindi mo pwedeng baliktarin. Amen. Kahit nauna ka pa sa church. Kahit nauna ka pang naging Kristiyano. Ang gagawin mo lang, tutulungan mo siya na ma-push para siya ay mag-lead sa inyo. Mag-lead ng family mo. Amen. So let's understand our duties and responsibilities as a husband and as a wife. Amen.
Our duty responsibility is to love and to provide. Husband, I'm talking to you again. You must be the provider in your home, not your wife. It's you. Husband, fathers, you are the provider of the home. Anong sabi niya ni Paul? Sa 1 Timothy chapter 5. Anong sabi ni Paul kay Timothy? In 1 Timothy chapter 5, in verse 8, sabi niya, ba't nawala yung aking dulig na talaga tong salamin ko na to. Hindi niya ako binibigyan ng tamang No? Somebody must help me out. No? If any man, sabi ni po, if any man not provide for his own house, he is more than infidel. Naalala niyo yan? Higit ka pa sa unbeliever kung ikaw ay lalaki na hindi marunong mag-provide para sa pamilya mo. Mas grabe ka pa sa unbelievers. Amen? Amen? Kaya isa yan sa duties and responsibilities natin, husband, fathers, tayo yung provider ng ating tahanan. It's not our wife. 1 Timothy 5:8. Tama naman kinuha ko. Yan, sabi niya, 1 Timothy 5:8, if any provide not for his own, especially for those of his own house, he hath denied the faith and is worse than an infidel. Mas masahol ka pa sa unbelievers, sa wicked people. Kaya nga, mahalaga na unawain natin yung ating duties and responsibilities bago tayo pumasok sa marriage. Amen. Magtatrabaho ka talaga, pakakainin mo, hindi mo kaano-ano. Kaya nga may kakilala ako, ba't naman ako mag-aasawa? Papakainin ko yung hindi ko kaano-ano. Meron ganon, meron. Pero pag naunawaan mo ito, kapatid, yung marriage must be the most enjoyable relationship in this planet Earth. Hindi niya nakuha yun. Kung naunawaan mo yung duties and responsibilities mo as a husband, as a wife, yung marriage, ang pinakamasayang relasyon sa ibabaw ng lupang ito. Kaya kung hindi ka masaya sa marriage mo, what's wrong? What's wrong with you? May problema. Merong problema yung marriage mo. Dapat masaya ka na kasi may asawa ka na eh. Or totoo yung kasabihan na lalagay ka na sa magulong buhay. Nung ikaw nag-asawa, lalong gumulo yung buhay mo, imbis na tahimik nung ikaw ay binata at dalaga. Pero hindi. Yan dapat yung pinakamasayang relasyon sa ibabaw ng lupang ito. Kasi yan ay in-institute ng Diyos. Kaya unawain natin yung ating duties and responsibilities to love, to submit, to provide men. Men of the whole, you must provide for your own family. And then, as a parents, as a parents, as a father, and as a mother, kayo, lalo ka na tatay, tayong mga tatay ay responsable sa pagtuturo sa ating mga anak. Amen. Ayan ay paulit-ulit nating naririnig in the book of Deuteronomy. Ilang beses nating narinig yung preaching ni Pastor patungkol dyan. Ilang beses ko na rin na-preach yung bagay na yan. Palagay ko, kabisado yun na nga ito eh. No?
Kaya the same nyo na command sa atin ng Diyos, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy might, and with all thy soul. The same, yung pagmamahal na yan natin sa Diyos, yan yung ituturo natin sa ating mga anak. And thou shalt teach them diligently. May pagsusumikap yung pagtuturo sa ating mga anak. At yan ay ginagawa natin yan during our family time with God. Of course, hindi naman tuwing oras na lang ninyo sa kakamagtuturo. Araw-araw, oras-oras, minumunit kung kinakailangan ng turo ng anak mo, turuan natin. Rebuke, reprove. Instruction in righteousness, kailangan nila yun. Mula sa salita ng Diyos. Amen. So we need to understand our responsibility. Our duties and responsibility before we get into marriage. Because marriage is honorable. Kita mo yung mga nag-asawang wala sa ayos. Problema pa rin sila ng magulang nila ngayon. Sino may problema? Yung magulang ng nag-asawa. Bakit hindi niya naturuan ang biblical marriage? Amen. Kita mo, may asawa na, may anak na, andun pa rin sa bahay ng kanyang magulang at ang magpapakain sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, ay magulang niya pa rin. Ibig sabihin, yung lola at lola niya pa rin. Hindi ganyan ang design ng marriage. Ha? Huwag niyo kung tatanungin, bakit po nandito yung mga manugang mo? Hindi sila sa akin nakatira. Sa church sila nakatira. At naglilingkod sila sa Diyos. Sumama lang sila sa akin sa paglilingkod sa Diyos. Kaya sila naririto. Pero nung sila yung mga full-time at ako'y nasa serbisyo, dun sila full-time sa church. Hindi kami magkakasama. Ha? Kaya kung gusto mong wag mahiwalay sa pamilya mo, di magpastor ka. Ako hindi ko sinasadya. In fact, bago ako pumunta dito, nasa mind ko, lalayo na lang ako sa matitigas na ulo kong anak. Para wala akong asikasuhin na matitigas ang ulo. Mag-aalaga ako ng mga batang masunurin katulad ni Troy. Hindi puputi yung buhok ko. Sana. Ha? Tulad ni Aaron saka ni Arkil. Parang nakikinig din sila pero hindi. No? Amen? So, kapatid, unawain natin mabuti. Young people, kayo mga kabataan, unawain nyo yung duties and responsibilities on marriage. Bago kayo pumasok doon. Kasi marami na kayo nakita eh. Yung dati nga, kasama dito ang nagko-choir eh. Pero wala na ngayon. Bakit? Hindi niya nauntandihan. Hindi niya naunawaan yung marriage. Pero nag-asawa, batang-bata, saan nakatira? Doon pa rin. Buti nga kako, church yun hindi naman. Ang pinasakit lang, nadagdagan lang ng responsibility ang kanyang mga magulang. Nagdagdag siya ng papakainin. Paano? Hindi naman naturuan nagtrabaho ng kanyang magulang. Ang alam lang ay mag-tolerate. Kaya kayo mga magulang, mga nanay, na konsentidora, huwag niyong kukonsintihin yung inyong mga anak habang maliit pa. Kasi sila ang magpapasama ng loob nyo paglaki nila. Pagtanda nila. Sila ang magpapasama ng loob nyo. Ngayon, natatuwa ka pa. Ngayon, pag sinabi mong dance, dance yan. Pag sinabi mong TikTok, sige lang, TikTok. Suotan mo ng may iksi, sige. Nag-i-enjoy ka pa ngayon kasi maliliit pa sila. Pero pag nakalakihan nila yan, tignan natin. Sasabihin mo, ano ba naman yung suot mo, anak? Pagpalit ka nga. Uso ito eh. Yung nakahubad na sa kalsada, uso ito. Di ba? Pero kung napalaki mo yan sa church, napalaki mo sa salita ng Diyos, alam niya yung modesty, alam niya yung modest apparel. Hindi yan magsusuot ng panglalaki kung yan ay babae. Lalo hindi yan magsusuot ng pambabae kung yan ay lalaki. Hindi yan magmabahaba ang buhok kung yan ay lalaki.
Pero kung babae yan, alam niyang glory, yung mahabang buhok. Of course, hindi magpapakulay ng buhok yan kung lalaki. Kahit naman babae. Hindi naman magandang may kulay ang buhok. Amen. Pero sa sanlibutan, maganda yon. Kasi yan yung fashion ng sanglibutan. But not of God. Amen. So, alamin natin yung ating duties and responsibilities before we get into marriage. Because the preparation on marriage is more important than the preparation for the wedding day. I hope and it fully understood. I hope na unawaan nyo yung unang puntos na sinasabi ko. First point pa lang, may 99 points pa. Number 2, to have godly children is far better than having well-educated children without character. Ulitin ko. To have godly children is far better than having well-educated children without character. Mas mabuting magkaroon ka ng anak na maka-Diyos kahit walang pinag-aralan. Kaysa magkaroon ka ng anak na mataas ang pinag-aralan pero wala namang character. Which do you prefer? Kung ikaw ang magulang, ano ang mas gusto mo? Pero mangyayari lang yan pag alam mo pa rin yung iyong duties and responsibilities as a parents. Ano ang sabi ni Solomon diyan in Proverbs chapter 21, familiar passage in the book of Proverbs. Proverbs chapter 21. Sabi sa verse 15. Proverbs chapter 22, I'm sorry. In verse 15, sabi diyan, foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. Alright, tanungin kita, handa ka na bang mamalo ng anak pag may lumabas na anak? Nag-asawa ka na eh. Sigurado kong alam mo magkakaanak ka. Ngayon, pag lumalaki yan, hindi lang pagpo-provide ng gatas, anong pagkain ang kailangan mo, kinakailangan mong turuan yan. Kaya mo na bang dumisiplina? Kaya mo bang mamalo ng anak mo? Kasi pag hindi mo pinalo yan, sabi yan, foolishness is bound in the heart of a child. And only the rod of correction shall drive it out from him. Yung pamalo lang mag-aalis ng foolishness nila. Kaya mo na bang mamalo? Kung hindi ka nakatikim ng palo sa magulang mo, kaya mo pa rin bang mamalo? Kung hindi mo kaya yan, huwag kang mag-asawa. Tignan mo, nung nag-asawa na kayo, yung misis mo, pinapagalitan niya yung anak mo. Pinapalo niya, binidisiplina niya kasi wala ka naman palagi sa bahay. Hindi yung misis mo, namamalo sa anak mo. Tapos pag pinalo na ng misis mo, kala mo kinakawawa na yung anak mo. Pipigilin mo yung misis mo. Huwag naman ganyan. Anong tatanim mo sa anak mo? May kakampi ako dito. Kaya bago paluin niya ng misis mo, mag-aarte na yan. Mas malakas pa yung iyak niyan sa palo ng misis mo. Bakit? Kumukuha siya ng sympathy sa iyo. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin naunawaan yung responsibility mo bago ka mag-asawa? Ha? Kaya may isa tayong disiplina. Pag meron ng dumidisiplina, huwag mong sasawayin sa harapan ng anak mo. Kung sa palagay mong sumobra man ang pagpalo, kausapin mo siya pag dalawa na lang kayo sa kwarto. Parang sumobra naman yung lakas ng palo mo. Huwag naman sanang ganun. Pero, pag yung pamalo hindi naramdaman, kinikiliti mo lang yung anak mo.
Kaya nga tumatawa lang yung inapalo ko rito eh. Paulit-ulit sila eh. Mamaya may papaluin na naman ako eh. Ano? Kasi hindi pa nila nararamdaman yung hagupit. Yung pantal ba, yung maglalatay ba sa puwet nila? Ha? Dapat yung nararamdaman nila. Walang masama, walang sobra sa disiplina, basta palo lang. Huwag sa ulo, sa puwet. Huwag kang mamamalo sa anak mo pag galit ka na. Kasi na hindi na disiplina yun, ang paparating mo sa kanya, galit ka na, kaya ka na mamalo. Pero kung bawat pagkakamali niya, kinokorek mo, pinapalo mo, matututo siya. Kita mo, pag nasaktan mo na siya, kawawa. Parang ikaw na ang masama ngayon. Sila na mga rebelde ngayon. Sino nagbibuild ng rebellion sa bahay niyo? Di ikaw din magulang. Bakit hindi mo siya pinalaki sa palo? Paminsan-minsan nga mamalo, pagkagalit na galit ka na. Palo tuwing nagkakamali! Yan yung sabi ng Bible, wag mong mamaliin yung Biblia. Kaya nga sabi sa verse 6, yung itataas mo, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Listen, kayong mga bata, wala kayong magulang sa church, pero napapakinggan nyo na yung ganitong prinsipyo. Gusto kong maalala nyo ito na pagdating nyo sa pagpapamilya nyo, meron na kayong pasisimula na tamang pamilya. Tamang disiplina sa pamilya. Amen. Because tayo yung responsable sa kanila. Amen. So palakihin natin sila sa disiplina. To have godly children is far better than having well-educated children without character. Lalaki silang walang karakter, walang manners, pag hindi natin sila na disiplina. Paano mo masabing walang manners? Kasasabi mo lang, kasasaway mo lang, ganun ulit ang ginagawa nila. Pagkaharap ka niyan, mabait yan. Parang tupa yan. Pero paglabas niya sa bahay mo, hindi mo nakilala yan. Ha? Tuso pa yan kay Satanas. Mas tuso pa yan sa tuso. Kaya nga, only the rod of correction shall drive it far from him. Kita mo, yung pamalo, ang magtatanggal ng kanyang kamangmangan. Tamo, palo lang sa puta, palo. Pero tagos sa kanyang kaluluwa. Di ba? Kaya nga, huwag kang mag-aasawa pag hindi mo pa kaya yan. Aralin mo muna habang nasa church ka, habang may nakapapakinggan kang prinsipyo. Hindi yung mag-aasawa ka kahit hindi, hilaw na hilaw, bubot na bubot eh. 15 years old, 16 years old, anong gagawin mo sa pamilya? Ha? Pinitas mo na nga ng maaga. Tapos, hindi mo pa alam yung responsibility, duties and responsibilities mo. Di, lalaki yan na puro bubot. Na hinog sa pilit. Alam niyo naman, pagka hinog sa pilit, imbis na matamis, maasim. Ha? Imbis na masarap, mapakla. Hinog sa pilit eh. Amen? So this is the proper mind setting. Not only the preparation on marriage is more important than the preparation for the wedding day, but also to have godly children is far better than having well-educated children without character. And number 3 in last, to build a home is greater than building a big house. Amen? To build a home is greater than building a big house, a huge house. Alam niyo ba yon? Mas magandang magtatag ng pamilya kaysa mag-install ka ng malaking bahay. Bakit? Si Solomon ang nagsasabi sa kanyang patutuo in chapter 21. So malapit na tayo matapos, binibilisan ko na. 21 in verse 9. Sabi niya, it is better to dwell in a corner of the housetop than with a brawling woman in a white house. Nakita niyo ba yung prinsipyo na sinabi ko?
I hope mayroon kayong Bible. Nabasa nyo ba? The same thing ang mababasa mo sa chapter 25. Ulitin lang natin. Pag paulit-ulit na sinasabi ng Biblia, ibig sabihin, mahalaga yon. Verse 24 ng chapter 25. Sabi niya, it is better to dwell in the corner of the housetop than with a brawling woman in a white house. The same thing. Sabi ni Solomon, mas mabuti pang tumira sa kisame. Sa corner ng kisame. Paano to? Walang kisame. Ayun, may kisame. Pero puro daga. Tain ng daga na yun nandun. Mga daga kasama mo ron. Pero sabi ni Solomon, mas mabuti pang tumira doon kaysa sa malawak na bahay. Pero meron ka naman brawling woman. Ha? Yung asawa na bungangera. Amen? Kaya nga, pag nagbubunganga na, yung mapang-away na asawa, ay ginagawa ni Mr. aakyat na lang siya sa rooftop. No? Or dahil walang rooftop, lalabas niya ng bahay. Anong gagawin? Sasakay sa motor. Saan pupunta? Mag-joyride. Pero hindi naman sa joyride rider. Mag-joyride lang siya. Hindi niya alam kung siya pupunta. Dahil lang sa inis niya sa brawling woman niya. That's why it is better to build a home. To build a home is greater than building a big house. Meron kang malaking bahay. Nag-hide and seek naman kayo sa loob ng bahay. Bakit? Pag nakita yung misis mo, nai-stress ka. Pag nakita mo yung mister mo, nai-stress ka. Hindi yan home. Bahay lang yan na walang nakatirang pamilya. Dahil yung pamilya ay nag-uusap. Bago pa magkaroon ng problema, nag-uusap na sila. Lalo na pag nagkaroon ng problema, lalo silang nag-uusap. Hindi kung kailan nagka-problema, saka iiwas sa isa't isa, saka hindi mag-uusap. Saka tutulugan. Amen. You better listen. I'm almost done. Ano magandang i-build? Tahanan, hindi bahay. And to build a house, we need to have this kind of mindsetting. Unawain natin ang ibig sabihin ng marriage. Hindi yung may asawa ka na pero yung pinapakinggan mo pa rin yung nanay mo o yung tatay mo. Hindi sabi ni tatay yan eh. Hindi sabi ni Hindi mo sinusunod yung mister mo kasi hindi sinabi ng nanay at tatay mo. Kaya nga ang design, kung mag-aasawa ka, iiwanan mo yung nanay at tatay mo at magkiklip ka sa wife mo, magkiklip ka sa husband mo. So that magiging one flesh kayo, meron kayong panibagong pamilya, godly family na magmumultiply ng image ng Diyos. Amen. I hope the message is clear. Nalala ko tuloy yung isang bata Isang bata, gusat-gusat yung niya. 3 years old. To think 3 years old, nung napunta rito, ang kilala niya mga karakter si Sanjoku, yung mga warrior sa cartoon character. Pero ito, iba to, 3 years old. Nakita ng pulis sa kalsada, sabi niya, "Uy, saan ka? Saan ka pupunta?" "Hindi ko po alam. 3 years old." "Saan babahay mo?" "Doon sa impyerno." Bira, demonyito yata itong batang to. Tama ka, demonyito ang pangalan ko. At nakatira ako doon sa impyerno. Pangalan ng tatay mo? Si Satanas, irresponsable. Anong pangalan ng nanay mo? Si Bruha. Si Bruha Bungangera. May apelyido pa eh. Halika nga, hatid kita sa bahay niyo. Para
Eh, malayo pa siya, nagbubunga nga, nag-aaway na yung mag-asawa eh. Ikaw, Satanas ka! Irresponsable ka talaga! Abay, tama pala sinasabi na itong batang ito. Sabi naman nung Satanas, ikaw na bruha ka! Napakabungangera mo talaga. Ay, tama naman pala. Kaya ngayon, hindi ko alam kung saan napunta yung demonyito mong anak. Ayun, tama ka. Naalala niyo yan? Sounds familiar? Yun ba ang gusto niyo maalala ng anak niyo sa inyo? Tahanan ba yan? Ha? That's not a home. Amen? This is the last thing. Listen, get this. You cannot understand the sanctity of marriage unless you fully understood your whole responsibility and accountability. Ulitin ko. You cannot understand the sanctity of marriage unless you fully understood your whole responsibility and accountability. Ano sabi ni Solomon in Ecclesiastes chapter 12? Ecclesiastes chapter 12. In verse 13 and verse 14, sabi yan, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment. For this is the whole duty of man. Amen. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Ano ang ating whole responsibility? Fear God and keep His commandment. Napangalanan ba tayo dito as a husband? Yes. Nakapangalanan ba tayo dito as a wife? Yes. Nakapangalanan ka ba dito as a father, as a mother? Yes. Napangalanan ka ba sa Biblia as a children? Yes. And this is our whole duty, to keep His commandment and be responsible. You cannot understand the sanctity of marriage not until we learn our own responsibility and accountabilities. I hope the message is clear. Tayong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat na muli po nagpupuri kami at nagpapasalamat o Diyos sa natapos po namin pag-aaral ng inyong mga banal na salita. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message. I pray na patuloy po itong pagpalain sa puso at isipan ng bawat nakapakinig. Binabalik po namin ang buong kapurihan ng kaluwalhatian sa inyo. In Jesus' name I pray. Amen.